Welcome uli sa ating channel. Ang pag-aaralan natin sa video natin ito ay ang tungkol naman sa iba't ibang command na makakabilis sa paggawa ng plano. Kaya lang mga boss, bago natin umpisahan yung topic na yan, huwag nyo po muna sanang kalimutang pindutin muna yung subscribe dito sa maliit pa lang nating channel. Pero isama nyo na rin po yung notification bell at saka yung like. Okay, umpisahan na po natin yung topic natin. Importante rin itong measure command na ito kung mag-check tayo ng mga sukat ng plano natin. Click natin ito. Sa loob, merong mga option yan. Merong quick, distance, radius, angle, area, at saka volume. Subukan muna natin itong quick. Pag sinelect ko yung quick option, kung napapansin nyo mga boss, meron siyang mga dimension na lumalabas. Ayun, yung sukat niya. Gaya ng bintana na ito, 1.5 meters ang lumalabas. Dito naman sa mga wall, ito ayun, merong 2.8, 2.9. Tapos dito naman sa door, merong 0.8, So, ganun makikita natin may mga sukat na lumalabas, Subukan naman natin ngayon itong isang option na ito, itong distance, Kung gusto nating tingnan yung dalawang point lang na distance, pwede nating i-click, halimbawa itong point na ito at saka itong point na ito. Ayun, lumalabas na 1.5 meters ito, yung distance nun. So, ayun yung distance option, Subukan naman natin ngayon itong area. Itong area muna, click natin. Kung halimbawa kunin natin yung area ng room na ito, i-click natin yung mga corner, Ayun yan. So, click natin, tapos click. Pag in-enter natin, lalabas yung area, 7.84 square meters, tapos yung perimeter niya, 11.20 meters yun, Ayan yung area option, Tapos, subukan naman natin itong radius, Halimbawa, meron tayong circle dito, escape ko muna, Gagawa tayo ng circle dito, Tapos, gagawa na rin ako ng line dito para nag-check tayo sa angle. Makikita natin yung angle option, So, ngayon punta uli ako dito sa measure command. Tapos, subukan na natin ngayon yung radius. Tapos, kinlik ko siya. Click ko ngayon yung circle. Ayun, kung napansin nyo, merong lumalabas na radius mga boss. Ito, 1.24 meters siya, yung radius niya. Siyempre, yung diameter, ito yon 2.48 meters. So, ayun, So, hindi lang pala radius ang makikita, pati yung diameter, So, kaya napaka-importante nitong measure command na ito. Subukan na rin natin yung angle, So, click natin yung angle, select natin yung dalawang line. Ito yon, ayun yung angle, 33 degrees siya, So, ngayon yung exit, pagka gusto na nating mag-exit, Tapos yun namang volume, kung meron tayong 3-dimensional drawing dito, pwede natin kunin yung volume. So, wala pa tayong 3D rito, kaya hindi natin mako-compute yung volume, Tapos yung mode naman, click lang natin, either yes or no lang yan. Always default to quick measure behavior. So, pag naka-yes yan, laging quick yung default nito, Pagka no naman, ito yung lumalabas, Ayan yung measure command. Okay, punta tayo sa susunod na topic naman. Ang susunod na pag-aaralan nating command mga boss, itong pag-convert ng mga arc, Tapos ng vertex, magdadagdag tayo at mag-delete minsan ng vertex. Halimbawa, meron na akong rectangle dito. Gusto ko maglagay ng vertex sa gitna. So, i-click ko na lang yung object, Tapos punta ako dun sa click ko yung gitna na yon, may makikita tayong stretch, add vertex, convert to arc, Subukan kong convert to arc. Ito yon, So, na-convert natin sa arc, yung isang side, Ngayon, kung gusto naman nating maglagay ng magdagdag ng vertex, ito yon, add vertex naman, ayun, So, nakakapag-add tayo ng vertex, ayan, Ngayon, click ko lang siya. Kung gusto naman nating mag-delete ng vertex, right click, meron tayong remove vertex. Ayan yan, Ngayon, kung gusto ko namang gawing yan, line uli, right click, ayun, convert to line. Ayun yan. So, ayan yung madalian na paglagay ng arc dyan, At mga paglagay ng vertex na hindi ganong nagtatype ng mga command,
Basta select nyo lang yung object, tapos pag nakita nyo na yung mga vertex, right click nyo lang. So may mga option dito. Okay, punta tayo sa susunod na topic naman. Ang susunod na pag-uusapan natin kuman mga boss, no, itong pag-delete ng layer, no. Ngayon dito, kung gusto nyo i-delete yung layer ng mga object, o kaya yung object na may layer na, pwede natin i-delete yan using ladle command, no. Ladle, ayun, no. So click lang natin ito, tapos ngayon na select object, select natin yung object na i-delete natin ng layer. Ayun yun, no? So yung layer ng chair na yon madi-delete na, no? Itong furniture, madi-delete na rin yon. Ngayon kung halimbawa nagdalawa yung isip nyo na ayaw nyong i-delete, no? Enter nyo lang, in-on nyo lang. Ayun, so hindi madi-delete, no? Ngayon kung halimbawa desidido na kayo na i-delete yung layer ng chair na ito, no? Nakikita naman natin dito, ayun, chairs, no? Tapos ito naman, furniture. So i-ladle na lang uli natin, no? Ayun yung ladle command, then enter. Tapos i-select natin, then enter. Yes. So ibig sabihin na wala na yung chairs layer na yon. So click natin ito, check natin. So wala nang chairs tsaka furniture dito, na. Ayan yung ladle command, no? Itong pampabilis pag-select ng mga object. Halimbawa, ang ise-select ko itong mga chair na ito, no? Dito merong isang command, right click, tapos meron dito select similar, no? So ibig sabihin, ang una kong sinelect na yon, yung pinik ko kanina, tapos sinelect ko yung select similar, lahat ng similar object na select, no? Kaya kung gusto nyo i-delete o i-erase, ma-erase yan, no? Ayun, no, na-erase siya, no? So, ganun po kadali, no, yung pag-select ng similar object, no? Halimbawa dito naman, meron tayong circle, no? Click ko siya, then right click, select similar. So, ibig sabihin, masiselect lahat ito. Itong similar na ito. Kung gusto ko lang palitan ng kulay, press ko lang yung Control 1, yung properties, palitan ko na ng kulay dito. Ayan, no? So, ganun kadali, no? Ganun kaganda itong command na ito, no? Ang susunod na i-discuss nating command, no? Dito sa video ito, ito namang pagpalit ng mga kung small letter siya, gawin natin capital letter. Kung capital letter naman, gusto nyong gawing small letter, itong T-case, no? O para ma-perform natin yung command, no, ng T-case, o type na lang natin TC, T-case, o select lang natin lahat yung gusto nating i-edit na letter, no? O tapos kung gusto nyong i-uppercase, then okay. Ayun, naging capital letter siya. Ayun yan, no? Ngayon kung gusto nyong gawing small letter naman ito, select nyo rin. Pagkatapos sa TC, tapos gawin yung lowercase, pwede rin naman, no? So, minsan kasi napakarami ng mga letter na yan. O, eto yan, no? So, pampabilis yan. Minsan kasi mga 100 na letter yan, no? Kung iisa-isahin yung i-capital letter yan, o kaya i-small letter, ay napakatagal, no? O lalo na kung 1,000 letter yan, no? Samantalang pwede naman palang T-case command, no? Ang susunod, ito namang array, no? So, halimbawa, meron tayong pundasyon o footing, no? Pagkatapos meron tayong poste, no? Sa mga structural drawing natin, no? Kung iisa-isahin nyo yan, ang ginagawa ng iba, kinakopy-copy yan, kaya lang yung distance sineset pa, tinatype pa ng maraming beses, no? Samantalang kung ang gagamitin natin command, yung AR, no? O yung tinatawag na array. Ayun, no? So, yung array, pagkatapos merong option dito, rectangular. Ito yon, no? So, kung nakita natin yung footing natin at saka yung column natin o yung pundasyon at saka ng poste, nakita natin 6 na column siya.
Ito yon, no? Ito yung column, i-enter lang natin. Ito yung column, no? Yung vertical na ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan, no? Ayun yung tinatawag na column. Ngayon, ang distance ng column, center to center, ang distance ng mga poste at mga pundasyon, no? Center to center, halimbawa 7 meters siya, no? Kung ang unit natin is meter, enter. Ito yon, no? Distance nito, 7 meters yung distance nito, no? Kaya lang meron pang row na sinasabi rito, nakita natin sa foundation plan, no? Ang row niya halimbawa, ito 4, no? Tapos type lang natin, enter. So ibig sabihin, ito yung row, no? 1, 2, 3, 4. Itong horizontal na ito, no? 4. So yan yung nakita natin sa foundation plan. Hindi na natin iisa-isahin, no? Nakita natin sa foundation plan ang distance niya center to center ng mga pundasyon at poste. Nakita natin na 6 meters siya. O type lang natin yung 6, no, sa between, no? Tapos enter lang natin. O ito yung distance niya, no? Ibig sabihin ito 6 meters, ito center to center. Ito naman 7 meters, no? Tapos enter lang natin. O ito yung drawing ng pundasyon natin at saka ng poste natin. Para ma-check natin kung tama yung diniscuss nating distance, no? Pwede naman nating tingnan, no? I-double check natin kung ano yung distance niya, no? So, kuha muna tayo ng color dito. Ang gagawin natin, ida-dimension natin para ma-check natin kung tama, no? So, gamit tayo ng dimension horizontal. Ito yon, ito yung 6 meters, no? Ituloy natin para continuous siya. Ito yon, no? Ito yung 6 meters, no? Dun sa row, no? Center to center, ayun, no? Ayan, no? Ngayon, check natin itong distance nitong column, no? Na 7 meters kanina na inilagay natin. Center to center. Ito yung 7 meters, no? Para ma-check natin yung mga iba pa, no? Ituloy lang natin yung dimension. Ayan, no? Tigsa 7 meters yung distansya niya, no? So, ito namang row, tigsa 6 meters. Ito namang column, tigsa 7 meters, center to center. So, ibig sabihin, mas mabilis kung i-array natin, no? Kaysa kung ikakopy natin yan isa-isa. Okay, ayun lang mga boss, no? Kung nagustuhan nyo itong video natin, huwag niyo muna po palang kalimutang pindutin muna yung subscribe, no? Dito sa maliit pa lang nating channel. Isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Thank you very much at God bless po sa inyong lahat.